Pangsanlibutang ulat. Pagpapala sa pagkabingi. Ang kwentong ito ay isang update mula sa nakaraang 13th Sabbath Offering na kilala rin bilang Quarterly Mission Project Offering. Si Obiero ay ang punong guro ng kauna-unahang Seventh-day Adventist School sa Kenya para sa mga batang bingi. Ngunit hindi naging madali ang kanyang tungkulin. Sa maraming komunidad, laganap ang maling paniniwala na ang pagkabingi ay parusa ng Diyos dahil sa kasalanan ng pamilya. Dahil dito, may ilang magulang na pinipiling itago ang kanilang mga anak sa halip na bigyan sila ng pagkakataong mag-aral. Buong pusong sinisikap ni Obiero na baguhin ang paniniwalang ito gamit ang kanyang sariling buhay bilang alimbawa. Ipinanganak siya namang normal ang pandinig, ngunit nabingi siya noong 14 years old. Ito ay dahil sa gamot sa kanyang sakit na malaria. Dahil dito, siya ay nalungkot at nagtanong kung siya ba ay pinarurusahan ng Diyos. Salamat sa Diyos at nakatagpo siya ng pag-asa mula sa Biblia sa Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at kinabukasan. Naniwala si Obiero na ang kanyang pagkabingi ay hindi parusa, kundi bahagi ng layunin ng Diyos, na sa pamamagitan nito ay makakatulong siya sa iba. Natapos niya ang kanyang pag-aaral at naging guro, at kalaunan ay naging principal ng Muata Adventist School for Deaf Children. Sa kasalukuyan, ang paaralan ay nagsisilbi sa maraming bata, education, training, at spiritual guidance. Natutunan ng mga mag-aaral na mahal sila ni Jesus at ang pagkabingi ay hindi sumpa. Pinapalakas din ang kanilang loob sa pangakong balang araw, sa pagbabalik ni Jesus, muli silang makakarinig. Mula nang nagbukas ang paaralan noong 2012, halos 100 bata na ang nakapag-aral doon at marami sa kanila ang nabautismuhan. Ngayon, alam ko na plano ng Diyos para sa akin ang pagkabingi. Sa pamamagitan ng aking pagkabingi, ginamit ako ng Diyos upang makatulong sa mga bata sa paaralang ito at maisakatuparan ang kanyang misyon dito. Purihin ang Panginoon. Bahagi ng handog noong 2023 ay ginamit upang mapalawak ang Muata Adventist School for Deaf Children sa Kenya sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang bagong dormitory para sa mga batang lalaki at babae, pati na rin ng isang multi-purpose hall na may modernong kusina at kainan. Noon, kumakain lamang ang mga bata sa bukas na lugar at ang kanilang pagkain ay niluluto sa apoy sa isang pansamantalang kusina gawa ng yero. Maraming salamat sa inyong kabutihang loob na tumutulong upang maipahayag ang pag-ibig ni Jesus sa mga bata sa Muata Adventist School for Deaf Children at sa iba pa. Isa pang mission project na yung quarter ay ang isa pang paaralan na Mary Show Advent Community Nursery School na nagtuturo rin sa mga bata tungkol sa Diyos sa Kenya. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa mahalagang gawaing ito.